Ayun guys, so napanood nyo rin ba guys yung aerial footage no na nakasakay si PBBM o si Pangulong Bongbong Marcos doon sa helicopter. So makita doon guys no, inikot kasi niya yung lugar kung saan bahang-baha no. So makita natin doon sa footage guys na talagang yung mga bahay talagang hindi matirhan. Kasi kung doon ka kasi titira, paano yung kabuhayan mo araw-araw? Hindi naman pwede na mag-stay ka lang sa loob ng bahay. Siguro pwede ka mag-stock ng pagkain na 1 to 3 days or 1 week, 2 weeks, 1 month. Makita natin ngayon sa mga video guys, no? Sa mga balita, sa social media, yung mga bahay talaga guys. Actually ngayon, hindi na masyadong naulan. Wala ng ulan, maliwalas na. Pero yung mga ibang lugar guys, naka-stock pa rin yung tubig. Lalong-lalo na doon no? Sa Kalumpit, Bulacan, doon sa Pampanga, may mga lugar doon na talagang binabaha pa rin. Nandun pa rin naka-stock yung tubig kahit wala na yung ulan. So guys, hindi ka talaga tatagal sa ganung lugar. Kasi unang-una, patagal no, na-stock yung tubig, padumi po ng padumi yun. So mabaho na po yung tubig. So yung iba doon guys, kasi may mga kamag-anak naman sila doon sa labas ng lugar na yon, napapadalan sila ng pagkain. Kaya lang, kailangan pa rin lumikas nila no? Or lumikas talaga sila, iniwan nila yung bahay. Kasi unang-una guys, hindi sila makatagal sa baho ng tubig. Nangangamoy na yung tubig. Yung tubig na kulay dilaw kasi baha yun, ngayon nagiging brown, papunta sa itim yan. So hindi ka talaga tatagal sa ganyan. So kawawa yung mga tao doon, no? O yung mga kababayan natin kasi unang-una, pinaghirapan nila yung bahay, binabayaran pa nila yan monthly, malamang. Baka inutang pa yung iba dyan. Yung iba, kagawa lang. Kasi makita natin guys, no? Subdivision, ang ganda ng mga bahay. Halatang kagawa lang, bagong pintura. Pero mapakinabangan pa kayo nila yun, hindi na, no? Lalong-lalo na yung mga kahoy na materialis doon. Yung mga table nila, yung mga pinto nila, kasi mga laminated yan, tuklap talaga yan, hindi na mapakinabangan yan. So, napakahirap isipin guys, no, na yung pinundar nila, no, or yung pinaghirapan nila, mawawala lang sa isang iglap lang. So sana, no, sana tulungan sila ng gobyerno na mag-umpisa muli. Kaya nga guys, no, doon sa mga kababayan natin, nakikiusap tayo no, na dapat magkaisa tayong mga Pilipino na talagang imbestigahan yung flood control ghost project issue na yan. Huwag nating isang bahala na lang na, sige, mag-umpisa na lang tayo ulit. Hayaan na natin yan. Huwag guys, kasi unang-una, dapat yung pira, maibalik yan. Kasi trillion yung involved na pira dyan. Pira natin yan na taong bayan. Pundo natin yan. Galing yan sa tax natin, sa pinagtrabahoan natin, kahit bumili tayo, no, may tax yan. Kaya pira natin yan, mga taong bayan. Dapat wag nating hayaan yan na sinasabi ng ilang politiko dyan, ilang senador, kongresista, na hayaan na lang, mag-umpisa na lang ng panibago. Huwag tayong pumaya guys. No? Kaya dapat hindi tayo pumapayag, lalo dun sa mga comment section, no, nakakita tayo dun ng mga kababayan natin na ayaw, ututol sila na ituloy yung investigasyon dyan sa ghost project na yan, yung sa flood control na yan. Huwag dapat ganun guys. Huwag nyo hayaan. Kasi unang-una, pag pinabayaan natin yan, may miyasa yung mga politiko, ibig sabihin, iisipin nila no, na okay lang yan. So anong gagawin na iba pang mga politiko? Ganun ulit. Di ba? Trillion yung pira guys. Pira ng taong bayan yon. Ang laki na ng utang natin sa ibang bansa. Tapos ngayon, ang laki pala ng pundo natin dyan sa DPWH na kinukurap lang ng mga politiko na kurakot. So yung iba dyan guys, marami pa rin matitino ng politiko dyan. Pero yung iba kasi nagpapadala sa tukso ng pera, no? Sa mga malita-malitang pera na yan. Pero kita mo naman, tingnan nyo guys, kung mahalaga yung pera sa kanila, ano ang tawag nila sa pera? Para hindi sila mahalata? Basura, di ba? Basura ang tawag nila sa pera. Pero sa atin na mga mahirap, napakahalaga ng pera. Kaya sana guys, magkaisa tayo, no? Kapag mayroong nagsusulong na imbestigahan yung flood control ghost project issue na yan, dapat pabor tayo dyan, suportahan natin. Huwag naman natin sila idismaya. Kasi unang-una, lahat tayo na ikinabang dyan. Iparating natin sa gobyerno yung hinaing natin. Huwag tayong makipagtalo o makipagsakitan. So sana doon, no, sa mga kababayan natin na nabahaan, makarecover sana sila, no, at suportahan sana sila ng gobyerno natin.